Hindi naglabas ng komento ang China matapos ipadala ng Amerika ang mga strategic bombers nito sa Japan at 2 aircraft carrier naman nito sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng mga pagpapakita ng puwersa ng China at Russia sa paligid ng Japan. Alamin ang buong detalye mamaya, habang kusa namang nawasak ang isang battle tank ng Thailand na gawa umano ng China. Nangyari ang insidente habang pinapaputok umano ng Thailand ang tangke laban sa Cambodian Army. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Japan matapos ang pag-target ng isang Chinese fighter jet sa isang fighter jets ng Japan, abay sunod namang nagpakita ng puwersa ang China kasama ang Russia kung saan nag-deploy ang mga ito ng mga fighter jets at bombers sa kanlurang bahagi ng Japan. Ayon sa report ay 2 umanong bombers ng Russia at 2 bombers naman ng China ang lumipad kasama ang mga fighter jets ng parehong puwersa. At isang araw matapos ang joint exercise na yan ng China at Russia, ang mga puwersang panghimpapawid naman ng Amerika at Japan ay magkasamang lumipad naman sa paligid ng Japan. Sinabi ng opisyal ng Japan na 2 B-52 strategic bombers ng Amerika, 3 Japanese F-35 stealth fighter jets at 3 F-15 fighter jets nito ang nagsagawa ng kanila magkasanib na mga pagsasanay. Pero itinanggi ng Japan na ang pagsasanay na ito ay hindi umano bilang tugon sa mga agresibong hakbang ng China. Sinabi ng Japanese Joint Staff na muli lamang pinagtibay ng magkaalyado ang matibay na determinasyon na pigilan ang mga unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa at ang kahandaan sa pagitan ng SDF at ang mga puwersa ng Amerika. Sinabi rin ng opisyal ng Japan na nagsagawa rin ng mga pag-uusap sa telepono sina Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi at US Secretary of War Pete Hegseth tungkol sa lumalalang sitwasyon sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific kabilang ang mga insidente sa pagitan ng China at Japan. Binigyang diin naman ni Hegseth ang hindi natitinag na alyansa nito sa Japan na sinasabing ang insidente ay hindi nakakatulong sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Samantala nagtalaga rin ng Amerika sa rehiyon ng 2 aircraft carrier nito na may kakayahan umanong magpatakbo ng mga F-35 stealth fighter jets sa gitna ng mabilis na lumalugong lakas sa dagat ng China at lumalawak na mga aktibidad sa karagatan sa rehiyon. Ayon sa ulat ng US 7th Fleet ay dumating na sa rehiyon ang aircraft carrier nito na USS Abraham Lincoln na kargado umano ng mga stealth fighter jets mula San Diego, habang ang aircraft carrier naman nito na USS George Washington na nagpapatakbo rin ng mga F-35C stealth fighter jets ay nagpatuloy sa mga operasyon nito sa dagat ng Pilipinas mula noong Lunes kasunod ng pagbisita nito sa Guam. Sinabi ng US 7th Fleet na narito ang mga aircraft carrier upang magsagawa ng tinatawag nilang serbisyong routine operation upang matiyak na nananatiling malaya at bukas ang Indo-Pacific. Bukod sa 2 aircraft carrier nito, ang amphibious assault ship naman na USS Tripoli ay nakadeploy rin umano sa South China Sea kasama ang cruiser na USS Roberts Balls na kasalukuyang nakadaong umano sa Vietnam. Habang hindi naman naglabas ng komento ang China kaugnay sa mga ipinadalang puwersa ng Amerika sa rehiyon. At dagdag na balita mga kabayan, sa patuloy na sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia, abay isang Chinese VT-4 main battle tank na nagsisilbi sa Royal Thai Army ang naiulat na naaksidente noong mga nakaraang araw habang nasa operasyong pang-combat laban sa Cambodia. Ayon sa mga mapagkukunan, ang barrel o barilis nito na 125mm smoothbore gun ay sumabog habang pinapaputukan nito ang Cambodia na nagdulot ng malaking pinsala sa tangke at nasugatan ang mga tripulante o operator ng tangke. Grabe, kusang nawasak mga kabayan, habang wala pang inilabas na pahayag ang Thailand kaugnay sa insidente.